sa Kabangaan sumayo. Yes, post-election weekend. So post-election weekend and day pa napupundo so Baracal yan sa sentro. After kang mga blessings during election, igwa na naman. So, yung Mid-year bonus. Kang mga sa diba, kaya naghuhubas ang tao talaga. Nag-release ganyan. na kang 15. Mm-mm. May nagiriling kang ATM ninda. Yes. Nakalag naman sa ATM. Wala pa po. Or nakalaak, your wife is withdrawing. So, iyan ang ngunyan. So, feeling Pasko kita. Wow. Kang Lunes ito nag-agi ako digdi sa tabako. Grabe. Mga 30 minutes kaming traffic. Oo. Sana all makwarta. Tapos, nagpaligaspi ako kang Monday din, kang Monday hapon. Ang naagyan ming kasabay ming mga tricycle, puros arkilado, may mga kahon na nakagakot. May TV, may orokan, may ref. na naubos na sa mga panindang Android. Yes. Digdi sa kang tabako. City Mall. Nagiling man nga ako sa Xiaomi. Wara na 7,000. Binudget man talaga din nalaog talaga sa mga paipit. Pero actually nag-orolo kita pero vote buying is a yes, crime. That's true. So ang pangiturugan taman giraray one day na maging honest to goodness election. So dahil patakay ni. Although maugmahon man na feeling Pasko, but there is a law that prohibits it. So hopefully padiit-diit na mabago ining culture. Kasi Attorney Joyce, culture na ini kang Pilipino. Yes. So ang topic tangon yan, it's about political dynasty, which bako lang ini nagpuon ngunyan, it traces it through its roots even prior to Spanish. Ining dynasty, ining pagiging sa mga leaders coming from a political dynasty. Maano tangon yan, ang i-discuss tangon yan, Attorney Joyce, bago pa pala ang Spanish time, arog na talaga kayo. Kaya it is very, kumbaga, embedded na ini sa kultura kang Pilipino. So siguro po ngunyan ang mga tugang, iyan ang na kumbaga post-election kita. So tapos na sa election, move on na kita gabos, so nanggana, we congratulate them. So nadaog, better luck next time. So dahil ng kurulugan kibuot, dahil ng dahil ng pasararingan, let's move forward as a nation. Yes. That's democracy. We abide by the rule of majority. Kung sisi ang pinili kang mas nakakadakol, iyan ang So, kung bako taman sinda kandidato, then so be it. So, higos-higosan na lang ang may next election pa man. Dahil pa nga kita nakakahangos-hangos sa December, posibleng magkaigwa kay barangay election. So, iyan po. So, before magdagos kita sa detail, Attorney Joyce, mapasalamat kita kay Sir Jing Montelegre, kay Sir Romy Volante, kay Ma'am Osang na very suburo radulan. Yes, yaon ako duman. Di ba judge ka? Makaugmahon po sa Buradolan kang Sabado. Next Kumusta? year. Nagralayog man? You shouldn't judge it sa itsura. Kasi pag sobrang fancy, minsan hindi lumilipad. Kasi di ba dapat may number, kung pirang minutes, dapat naglayog before makakwalify? Yes, parang may law on physics. Mga matibahin sa mga nagiribo. Bigwang mga rare din na design, pero nagraralayog talagang stable. May nahiling ako duman na bikini. Na buradol. Kung matibayin man talaga ang mga Bicolano, ang mga Kaya dapat pag during summer ang mga aki pahirilingon ninda duman ta makaugmahon po talaga siya. Kami kay to rumdumon ko kang aki kami pag bururadulan na nya kay puro permi duman sa padagat. Tapos suyan baga ang paratudan. Ang kalaban kay to digdi sa may sa patio sa may simbahan. Iguaman diyan na nagpapalayog. Digdi sa may Santa Teresa Iguaman. Para lang kawan, tapos paratudan, tapos paurumbasan, sunapatod, buburo ko doon, pag nako amo, sa imo na. Nag-ano man ako kaya, nagigibo man kami kan, sa tursidong may glass. So, bidro. Sa bidro. Nagigibo ko man dati. Nabiktima ako kaan, undig di sa ko, nagkaigo ako kan nalugad ako kan digdi ta.
pagtuon ko Nakatama. hinagipso ko marangani digdi sa may lugad mapulugon. Marito din nagwalat kiskar. Igwa ning scar nahali lang. Salamat kay Vicky Bella. Ito. So kay Sir Loins Mornasal na kay bata digdi sa sa Ay, Sir technical side. Thank you Loins. very much Sir Loins. So, madiretso na kita. Yes. Na gusto ta pong very hot issue ngunyan after the ining tig-apod na political dynasty. Mm-mm. So nganing po masabutan kang sa tong paradangog na mas ma-appreciate ta kung igwa kitang political dynasty. And dakulo lang attempt na tapuson ini. But ini nag-uusad sa committee level. Although sa Constitution ta Attorney Joyce, igwa baga kaining prohibition. Yes. Sabi kang Constitution, bawal ang political dynasty. Ang problema lang, so constitutional provision, it is a very general law. Kaipuan ki specific, ano ba talagang how do we define political dynasty? So kaipuan kaan na magkaigo ki enabling law. Mm-mm. Ang magibo mga congressman, mga senator, who most of them are member of political dynasty. Yes, unfortunately. So iyan ang So gusto tang masabutan ining political dynasty Attorney Joyce. Ano dining anong parang idea ka ini? Okay. So, ang political dynasty, parang nagiging branding na siya digdi sa mundo ng politika sa Pilipinas. Kung saan ang mga sikat na pamilya na napapasa ninda sa next generation ninda pagdalagan sa sarong posisyon na nagkakaigwas sindang influensya, tapos na-maintain ninda ang dominance ninda sa area of politics in a certain region or local area. Arog po kang let's say may sarong pamilya po kay itong panahon na sikat hanggang mga 100 years yung pasinda existing pasinda sa sa politics. Ang mga sikat po diding political dynasty arog po kay Villar, Estrada, Rojas, Aquino, Marcos. Yan ang mga puon pa kay ito. Oo, sikat na Sabi talaga kang sila. kanta mula noon hanggang ngayon. Makapagal at saka Arroyo. Mga sikat yan ang mga political dynasty. Oo. Digdi sa local, may mga kita digdi, may mga political dynasties na puon pa sa lolo, apo, hanggang ngunyan, they are still relevant and they are still holding political position. Ang dynasty po, pag sinabing dynasty, tigpapasa-pasa. Political dynasty. Actually, very common ang dynasty sa Pilipinas. Yes. Not only in political dynasty, even sa business. Yes. Halimbawa, ang Ayala dynasty, business dynasty yan yung mga tycoons. Ang Ayala, panahon pa kang ang dating pangarang kang BPI, Bank of the Philippine Island, is Banco de las Islas Filipinas. Ang kagsadirin talaga kan ever since Ayala. So sa indang great-grandfather, kang tinurn over sa Aki, tinurn over sa Apo, tinurn over hanggang ngunyan, Ayala ka inang nagkakapot. Ang apod kan business dynasty. So it is very common na siguro po historically speaking, ang dynasty talaga very common ini. Even before Spanish time, 'di ba? Yes. Ang mga leader ka ito, ang usually tig nagsasalida sa inda mga aki man sa nila or kapamilya. So kaya sabi nga ni it is deeply rooted on our culture ang dynasty kaya dipisilon talaga ini mahali. Ako basically hati ang ko digdi sa dynasty. Attorney Joyce, anong personal na mo digdi sa dynasty? Siyempre, meron din siyang advantage and disadvantages. Ang advantage kasi niya is namomonopolize kang disadvantage is namomonopolize kang sarong pamilya. Ang advantage is kung anong maray nagibo kang ancestors ninda, pwedeng mapadagos kan sa indang descendants. Yun ang kinagayon. Continuity. Oo. Diba? Na actually saro ini sa naging topic ang naramdaman ko when I was still nagkaklase ako sa doctoral. Saro ini sa naging area of research. Ano ang pinakamagayon na leadership leadership so kinds of leader.
Aramang nagluluwas sa findings duman sa study ko. Dahil ko lang ugaring ito na-publish sa ano. Ang pinakamagayon na leader, dictatorship. Yes, that's true. Dictatorship, pero ang diktador, it is a kind leader, kind dictator. Ang ano nga kan, so be firm but kind. Mm-mm. So kung baga diktador, kung anong tigtataram niya, tisunod. Kung baga ang klasikang kang leader, Lee Kuan Yew is one example. Yes. Lee Kuan Yew is a dictator, similar with Marcos. Magkaano sinda kasi Marcos eh. Ini pasaro pa ini sa naging research ko kay ito. Lee Kuan Yew and Marcos, contemporaries ini, sabay ini. Kinaputan ang Singapore ni Lee Kuan Yew tapos si Marcos. But pareho sinda diktador. But the output was very much different. Nata tayo minaman nun sa Singapore, nata tumini uso ano. Yeah. It's because of the parehas leadership strategy ninda, pero so character. Mm-mm. Lee Kuan Yew was never become a millionaire. Mm-mm. Day nagyaman sa ano si Lee Kuan Yew. Ang nagsalida sa iya, aki nyaman sana. So, 30 years si Lee Kuan Yew, another 30 years, so aki niya, another 20 years. So, for more than 50 years, Singapore has been led by Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew Sr. and Jr. That's a dynasty. Imagine 50 years. Pero hilingan nindo ang Singapore, magayunon. Mm-mm. So, kaya mahiling man nindo digdi na may positive digdi ang may positive digdi ang may positive effect ang pagiging dynasty. Kung tultul ang leader. Yeah, sabi nga ni Judge Cabredo sa Political Law, so the best leadership is dictatorship provided that the dictator is a saint. Ganon. Isipon ta sa nangunyan, si Vico Soto. Perfect. Halimbawa ngaya, kung kita papilion, would you want Vico Soto to run the country for the next 25 years? Ako gustuhon ko. Same. 'Di ba? Same sentiments. Halimbawa ngaya, kung ako ngaya taga Pasig, would the Pasigueño be willing na ang sa indang mayor na si Vico Soto would be their mayor for the next 25 years? The answer will be yes. Yes, oo. Di baling sarong leader, pero su leader na ito, nahiling mo man, tigdadara ka mo sa kauswagan. So that's dynasty. That's monopoly of power. And that is, for that kind of leader, magayon. Kaya lang nagiging negative ang nagiging negative ang image kang political dynasty dahil sa mga classic ang political dynasty sa to. So ngunyan, huning Attorney Joyce, understanding the political dynasty. So paano na nagkakaigwa ki political dynasty digdi sa Pilipinas? Okay. Sabi po kang Ateneo School of Government, so ang political dynasty daa po, ibig sabihin kay ni sarong pamilya kung saan ang mga miyembro kang pamilya ninda nag-ookupar ki mga elective position, either pasaro-saro lang, pamana-mana lang, or sabay-sabay iba-ibang posisyon. So ini po ang general cycle of political control. So ini ang heart of dynasty. Halimbawa nga sarong pamilya De la Cruz. Guerrero. Oo, Guerrero. Ang mayor, si Mayor Guerrero. Ang congressman, si Miguelito Guerrero. Ma-party list, so Agom, Guerrero. So ama, iyo ang dating mayor. So kung baga, pag duwa kaya ang classic ang dynasty, may teen, saka may fat. Oo. Pag sinabing teen dynasty, so maniwang ining dynasty. Saruosa na posisyon, pero duro-diretso. Alam ba, nga nag-mayor sa lolo. Pakatapos kang termino kang lolo, suminalida ngaya, sarong posisyon, nga governor. Sarong posisyon, pakatas kang termino, nagsalida sa agom, o kaya sa aki. Tas ngunya naman ngaya, pakatas kang term, nagsalida naman sa makuapo. Iyan ang teen dynasty. Teen, T-H-I-N. Yes. Maniwang. Tasaro sa ng linya. Ano ang fat dynasty? So, ang fat dynasty naman, pag ang sarong political clan or family, ang kapot ninda, iba-ibang posisyon na, for example, the family of De La Cruz. So, lolo, governor. So, lola, vice governor. So, aki naman, mayor. Sarabay-sabay sinda nagsiserbe. So, driver, kagawad.
di ba? So ano nga yao, alos gabus na sa ng miyembro kang pamilya nyaon sa politika. Igwa ka iyan, digdi sa Pilipinas. Ini ang Fat Oo. Dynasty. Mm-mm. And ini ang tigtataram kang mga researchers, kang mga nagluluwas na researchers, ini ang cause of corruption. Mm-mm. Kapag gabus na sa ng miyembro kang pamilya, nyaon na sa politika, they are holding the executive, the legislative, and other function, digdi na nawawara sa check and balance. Oo. Ano? Kasi ang ano po, halimbawa, mayor and vice mayor, paburubarantay iyan. Ang gibo kang mayor, tigbabantayan yan kang sanggunian headed by the vice mayor. Ang trabaho kang vice mayor, may mga veto power ang mayor, nganing nag-check in balance sa duwang, na nganing daing abuse of power. Pero kang mayor, ang vice mayor, magtugang, magkapamilya, diyan posibleng nagkakaigwa wara na, nawawara ang check and balance. Kaya sabi kang mga researcher, pag ining Fat Dynasty sa Pilipinas, this is a rich source of corruption, nepotism, abuse of power, etc. Ano? So sa ngunyan, may PCIG report baga Attorney Joyce, ano dang tigsasabi digdi sa political dynasty sa Pilipinas? Okay, according po sa statistics na na-publish pa lang this January 2025, out of 149 na city mayor sa Pilipinas, 113 kaini belongs to political dynasty. That's around almost 80%. Yes. Tapos, a total of 80 or 53% of all city mayors are dynasties seeking re-election. Mga nagkarandidato pa. 80%, 80%. Sa iba naman pong syudad, kung sa inigwang bakong dynastic mayors, ang political clans naman, ready sindang i-challenge in case manggana baga sinda. Kasi ganun sila ka-powerful. They will not take no for an answer basta-basta. And sabi din kaya sa research, mas matindi ang laban sa local elections kaysa sa national. Grabe ang tirirahan during campaign. Campaign period. Pag laban po sa sarong political dynasty. Pag political dynasty, puro permi kaya nga ni baga, pag nanggagana ang sarong dae midbid kontra sa isang established political dynasty, nagiging national news. Yes. Argo niyan, ang niya na 2025. May mga mangilan-ngilan na talagang binangga sa political dynasty and they actually won. Si Governor kang Cebu, nangalason ako duman. Garcia is a stronghold of siguro po for information kang sa to yung mga paradangog. Ining incumbent Garcia, si Gwen Garcia, dakulon ining mga political dynasty, fellow political dynasty sa Cebu na dinaraog. Unbeatable ini si Gwen Garcia. The Garcia clan in Cebu are unbeatable in politics. Dinaog sana ni Bari 4. Dahil ko nga masaud so apelyido kay ito. So tapos si Cynthia Villar. Ay, oo, wala na. Tanggal na din si Cynthia Villar. Si Cynthia Villar dinaog sana kang kagawad. Oo. Ang nakadaog kay Villar si De Los Santos is an incumbent councilor of Las Piñas. Dahil na kita magrayo sa Catanduanes. Oo. So magtugang na si Kuwa, si Governor, dinaog ni Dr. Asansa. Midbid ko yan personal si Dr. Asansa. Kaiba-iba ko yan sa mga academic meetings. Kasi presidente siya kang Catanduanes State University. Wow. So parang, Hala. sabi ko, gusto ko naman Nya ko, academician yan si Dr. Asansa. So, bukod po dyan sa mga local elective position, sa congressional district, grabe man po ang dominated po ng Congress, ang Congress ng political dynasty, pati ang gubernatorial races, 'di ba? Ang daming political dynasty diyan. So, by 2025 daw, sabi kang PCIJ, ini-expect nilang mag-increase ng mas mataas yung dynastic control sa posisyon na provincial governor. From 57%, magiging siyang 80%. Di ba? Taas. Talagang alangkawan ang kumbaga, maski ngayon may pasaro-saro, mga may padiit-diit na mga nagbabangga na nanggagana against sa established political dynasties, dakulaan pa talaga, it is still an overwhelming majority.
Kaya baga, grabe mo niya ng panawagan. So sabi ni Akbayan representative, si Chel Jokno, that will be the first bill That he will file. na ifa-file kang Akbayan para totally mahali man or malimit ang ang political dynasty. Pero parang nabasa ko din sa news na si Robin Padilla nag-attempt din ng Senate bill for political dynasty. Dakulo na ka nang Oo. nag-attempt. Hindi lang nagsasucceed. Si Miriam Santiago, Oo. si Miriam Defensor Santiago, si Sepak. Actually, dakulo na ka nang Oo. nag-attempt na anti-political. Kaya lang, pag refer sa committee, dahil man tig-actionan. Kasi ang niya raon sa committee, mga member kang political Oo. dynasty. Sabi nga ni former President Duterte, imposible pa daw sa ngayon Sa na ngayon. ma-approve kasi dominated ang Congress political Ah. dynasty. Ang mga kasali naman lang Representatives. ang pag-asa tangon yan, the Gen Z, Yes. which right now, ngunya na 2025, namatian ta na ang voting power kang Yes. Gen Z. And millennials. And millennials. Yeah. Na ini o dahil pakiaram kung dynasty ka or dae. Oo. Because they research. Mm-mm. Nagre-research talaga. Di ka man mabilib sa kasi mga digital natives na ini. Oo. Ang mga millennial, mga Gen Z, inaraki ini, igwa ng internet. So, pag may mga sikat-sikat, dahil na nasubudots, sabi, dapat pala niyang sinayaw ko, ebat adan. Dahil na nagana sa mga power, sa mga traditional na sayaw-sayaw na artista, because the Gen Z and the millennial comprises of more than 60%. Imagine sa 2028, malaog na dyan, so next bat of Gen Z, so Oo. Gen Alpha, Mm-mm. tigapod tang Gen Alpha, iyan dahil naman ang nagiriling kitibay. Oo. Ang mga akiingon yan, so mga 15 years old and below, so pag 2028, mga maburuto na iyan, dahil naman ang nagiriling ki TV. So kaya ang mga artista, magiginaya, may possibility na ang mga artista magiginaya na endangered species. Mm-mm. Influencers na. Mga influencers na ang maluwas possible na because of that paradigm shift sa satong mga butante. Kaya ito kaya baga, TV lang ang TV, pelikula. Sa ngunyan, dahil na. Social media na ang ngunyan ang battleground. So, yun po yung expected growth ng dynastic control sa provincial governor. Sa House of Representative naman, ang expected nila from 48%, maakyat siyang 67%. And lastly, sa mayoral post, from 40%, magiging 53% niyan is from family dynasty po. Ganon. So, pero may baga kita to in Article 2, Section 26 of 1987 Philippine Constitution. Ang sabi digde, the state shall guarantee equal access to opportunity for public service. So, any person can run Yes. and prohibit political dynasty as may be defined by law. Ining word na ini, as may be defined by law. Yes. Ini ang nagpahamak. Kasi dapat, sabi ka ni kang Supreme Court, okay, may prohibition na political dynasty, pero i-define pa yan kang law. Ano ba Yes. talagang political dynasty? Bawal bang sarabay-sabay? Bawal bang continuity? Ano ba talaga? It should be defined by the law. And so far, no law has been passed. So, kaya iyan ang tangon yan. Pero, actually, may progress naman ini. Ang anti-political dynasty law, may progress naman. Number 1, sa SK. Mm-mm. So local government code sa barangay, pag ika barangay official, halimbawa, kapitan ka or kagawad, sitting, di ka pwedeng mag-appoint na partidaryos mo. So, iyan ang anti-political dynasty law. Or sa BARMM, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao, subatas dyan, bawal dyan ang magtugang, bawal dyan ang mag-relatives na mag-run simultaneously. So, ining BARM law na ini, mga 5 years pa man lang ini na batas. So far, may padiit-diit may padiit-diit na batas na na-implement. Kaya nga sabi kang mga political analyst, ang payo sa mga mababatas na kontra sa political dynasty, da inindo pagbiglaon. Let's say, ipagbawal mo na sa local level. Mm-mm. Bawal sa local level, mga, LGUs, governor, maski mayor mo na pababa.
Pag nahiling kang tawo na ay magayon pala ngaya ang daing political dynasty sa city and municipality level, i-adjust sa probinsya hanggang mag-national. Iyan ang number one na ako kontrahon man ako diyan sa mga one time big time Mm-mm. na magibuki batas applicable na sa gabos dahil lamang drinayran. Tapos pag nagkakaproblema, gustong haliun tulos. Like what happened to senior high school? Mm-mm. Para 2 taon na drinayran, automatic gusto na senior high school gabos. Ako ang proposal ko kay to because I attended nag-attend ako kay to kang mga mga public consultation. Ang stand ko diyan sa senior high school, okay, i-pilot ko na sa Quezon City, sa itong mga eskwelahan, may mga selected eskwelahan. Pag-graduate ko na. Tapos, tawanan up to, sabi yun mga up to 3 to 5 years, hilingon ta kung anong mangyayari sa senior high school. Kung iyan na senior high school graduate na yan, the subatch kang pilot project, nakakaatulos ki trabaho, magayon sunapaduman, saka na implement gabos. Ito nga ni, dahil pa nga naaraman so, in-implement na ngunyan in-implement tulo sa senior high, o ngunyan gusto nang bawion. Gigibo na sa ng voluntary. So pag ginibing voluntary ang senior high, dahil man ka na may ma-volunteer, gabos yan, madiretsong college. So ano na ngunyan ang kwenta kang senior high? Grabe na dyan na ginastos kang gobyerno. No? So, ining mga attempts to end dynasty, dakulo naman Attorney Joyce na attempts Yes. So, sa nakalipas pong pirang taon, arog po kay the late Senator Miriam Defensor Santiago at iba pang mga party list groups, nag-attempt na po sinda mag-file kay anti-dynasty bills, pero natengga lang siya sa Kongreso. Diba? Tapos siring man sa civil society organization, arog po kang movement against dynasties and anti-dynasty movement, padagos manggiraray sinda sa laban po kaining magkaigwa lamang maaprubahan lamang ining mga bills. And continuous din ang mga researches po kang mga University of the Philippines, Ateneo de Manila with regards to the effects of the political dynasty. Tigagamit po kaya ini sa pag-file po kang bill. Tapos, pero despite po kaining mga efforts, naginibo po kan sa tuyang mga nagkairinot pang mga senators and party list, hanggang ngunyan po, hindi pa din po dahil manggiraray kita nakakaigwaki full circle moment para ma-minimize man lamang ining political dynasty dito sa satuyang Republic of the Philippines. Padagos pa. Actually, nagtutubod ako, it will take time. Yes. It will take generation before political dynasty will be abolished. Mm-mm. Kasi, sabi ko nga ni Kasubago, kultura tana ini. It is embedded in our culture, dipisilon pagbabago ki kultura. So, kaya dapat padiit-diit. And this 2025 election, ini katatapos lang na May 2025 election, ini ang nagtataw sa tuya kidiit na pag-asa. Yes, that's true. Na may chance pala na maski ordinaryo kang tao, kayang tapuson ang political dynasty. Although ang iling kay ni ka mga political analyst, dahil ni mahaloy. Mm-mm. Kasi itong mga political dynasty na nadaog, by next election, sigurado, ma-stage ito kay comeback. Oo. So, kaya ngunyan, ang challenge sa mga nanggarana, ipahiling nindo ang tibay nindo that you deserve. Yes. That you deserve to be elected. That you nasutig pa-promise na pagbabago, makahiling talaga kay pagbabago. Mm-mm. So, anyan digdi, sa level of acceptance, sinurvey, na Attorney Joyce ang sabi kaning survey na ini? Okay, sabi po kang WR Numero National Survey, sa duwang Pilipino nagtutubod na ang government officials na hali sa political dynasty are most likely mga corrupt na tao. 50%. Yes. Kabanga kang na-survey, nagtataram, pag iyan nga hali sa political dynasty, kurakot yan. Yes. Tapos, mga 16% lang ang nag-disagree na bako may kurakot. Ibig sabihin, majority. Kita, basta aram ta dakulon sindang kapot na posisyon, aram ta na. Diba? Ang presumption is there is corruption. Ang presumption kang general public, pag ang sarong politiko hali sa dynasty, alam na this. Yes, tama. Sabi
So kalaban ni Vico Soto, kaya this. Ngunyan, Grabe. di kaya, hindi pala kaya. Di kaya today. Hindi kaya. Itong tunay na sausaw, Grabe, no? 20,000 na yata nakuha ni Vizcaya doon. 30,000 100. versus nasa 300,000 Oo, plus. 100,000. Itong tunay na sausaw suka. And si Mayor Lenny Robredo, landslide din sa Naga. Iyan ang tigtataram na, maswerte ngaya ang Pasig dahil may Vico Soto. Yes. Mali. Ay, oo. Maswerte ang Pasig dahil may mga Pasigenyo Yeah, na that's naniniwala sa true. pinaglalaban ni Vico Soto. Oo. It's the people. It's the people. It's not really the politician. It's the people. Kung Tama. naniniwala kang pagbabago, di dapat ko binoto mo subago. Oo. Na nahiling mo makakatabang talaga. Mm-mm. Bako ng highest bidder. Yes. Minsan kasi ang belief ng mga botante ay, although bago siya, feeling ko capable siya, pero bako siya, strong ang makineria. Duman na lang ako sa medyo madali ang chance manggana. Yun na lang yung mindset. Oo. Dahil yung nagpaluwas, dahil yung nagpaipit. So, iyan ang iyan ang general consensus digdi sa survey kang 2024 na negative talaga ang perception kang public. Maski ako man siguro ma-survey ka ini, naging responded ka na pala sa survey. Dai pa. Arama kong nata. Nata. Ang ninda so matalina responsible Dahil man, ako na-survey ako twice. Oo. Sa survey kang Rappler tapos survey kang SWS. So, na duwang beses naman ako naging respondent diyan. Dai pa ako naagihan kay yan. So, tunay po ang survey, tunay iyan kaya lang ang lang talaga may tig-upod kita kasi ako researcher man ako. Pag mga academician po, pag naglaog kang masteral, pag naglaog ng doctoral, may subject kaming research. Or even sa undergrad mo niyan, naka-partner kang research. So, sa kuya siguro mga 50 research na gayud ang ginibo ko. So, on my sa career sa academe. Tunay ang research, tunay ang sampling. Kaya lang, igwa po yan na tig-upod na sampling error. Ag sinabing sampling error, so nako among respondent, dahil man talaga nagre-represent sa majority. Halimbawa, ang nahaputan ko ngayon, halimbawa, nagduman ako sa sarong barangay, ito pala, balwarte ni Juan de la Cruz. Pag nagapot ako duman, bala-bala duman si Juan de la Cruz. 10 itong barangay, so 11 pala na barangay, negative duman si Juan de la Cruz. So maluwa so result ko balabala si Juan de la Cruz. Pag actual na election, kulelat daog. Iyan po ang tig-upod na sampling error and that is but natural. Kaya nga ang challenge yan sa mga researchers, sa mga nagko-conduct survey, pag-select kang sample size. Pag-select kang sample size kaya na mga survey nagrulos before election naling nindo ngaralaso nata ngayon nata ngayon si Bam Aquino sa final survey kang SWS pang 16 bigla na lang naging panduwa. Si Kiko Pangilinan pang 18 naging pang 5 sa actual. Si Marcoleta pang 26 yata yan naging pang Iyan ang tig-upod na statistical sampling error. Na may mga chances talaga na kaya lang kaya national figure they're expected na dapat mas prudent sinda sa pagpili kang sample size. Kaya puminalya talaga sinda. Pero kung mahiling ninong publikos, ang publikos halos pareho kang nagluwas. So last result kang survey kang publikos. Dahil ko man tigpo-promote ang publikos, dahil ko yan merit bid. Kaya lang sa mga survey firm, kaya integrity matters, na may mga time and again masasala talaga ang survey kaya nga ang payo dahil kita magparatubod sa survey. Oo. Do your own research na lang. Oo. So sabi din po may mga effect din po ang political dynasty, particularly violence. Ano nga yung masasabi mo nga sa violence? Sabi ni Alma Moreno, hindi nga ako marunong ng-gitara, violence. So, sa study man, may ining dynasty, parang may effect man sa violence.
Oo. Oo, sabi po ni sabi da po, ang key driver kang violence during local election, pag igwa pong mga rivalries na involve po ang political dynasty. So, lalo na po sa Mindanao. Ang Opo. highlight kaining Oo. political dynasty na nag-iriwal kasi naglalaban Oo. pareho dynasty. Mm-mm. Si Magudadato kasi ang Ang patuan. Batuan. Ini ang parang Grabe naging ini. highlight. Oo. Highlight kang violence due to political dynasty. Grabe. Kung marumduman po nino kan 2009, so Maguindanao Massacre involved po ining duwang political dynasty. Iyup da po ini sa pinaka-worst election-related incident sa history kang Pilipinas. Okay, so sabi din po kang kang COMELEC, igwada po talagang mga area sa tiga-apod tang hotspot, election hotspot, dahil po digdi sa political dynasty. Pag nagralaban-laban, pag ang Oo. kandidato pareho hali sa political dynasty, Oo. revoke yan. Yes. Yan ang tiga-apod na election hotspot. So, sabi din po na ang national politics po, medyo matiwasay pa naman siya. Pero pag abot po kayo sa local, personalan na siya. Personalan. Yun. Kasi magkamirid bid, Mm-mm. nagbabarantayan, pati leader, nag-aranuan, naghirikapan, nagbabarantayan, So, Yes. sa mga leader, tapos ng eleksyon, tama na. Oo. Tama na. tama ng saka naman, sa Mayo ay sa December naman. Mm-mm. Paingalo na kita. So, during election nga, minahiling po akong na videos, reels na may mga baradilan sa precinct. Sa So may Mindanao nagpaputok. yun. Oo. Grabe, di pisilan mag-duty duman pag maestra ka. Ay, nag-attend Buhay ka. talaga. Nag-attend ka pala. Nag-serve ka sa kang election. Yes, nag-serve ako as election lawyer. Ako, Then, nagbantay na sana ako sa internet. oo. Kang result. Nag-serve ako, mag-aga ako sa City Hall. Nagbantay kang mga Kamo votes. naman. Oo. Na-again mi naman yan. Yes. Pero, enjoyin man po. Oo. Kaugmahon man. Tapos, hanggang ngunyan po, dipisil man po girari i-regulate ang mga effects po kaining political dynasty. Basta Diba? ang little by little. Oo. Ang secret kang pag sa mga ills of political dynasty is slowly but surely. Mm-mm. So, kung akong legislator, congressman, inutong kong una sa mga kagawa ay sa barangay level. Barangay magkaigwa kibatas i-amend sa local government code. Haliw ng dynasty laga ng anti-dynasty provision. O kaya pwedeng i-elevate ang ngayon sa municipality or city, may anti-political dynasty provision. Na dapat pag makandidato kang mayor, vice mayor, kagawad and barangay official, dahil ka dapat na kamag-anak na nasa posisyon. Dahil man ka na may makontra, minakontra kaya pag national level, may ma-react talaga diyan kasi dakulo na apektado. So pero pag na kasi halimbawa nga local level, nga city or municipality, nagkaigwa na ki anti-political dynasty law, mawiway na kang tawo, ay magayon pala nga may anti-political dynasty, gibunta na nga sa bilog na Pilipinas, so madali ng acceptance. Mm-mm. Sa ngunyan, dipisil pa talagang acceptance sa political dynasty. Kasi, halimbawa, may mga ining mga leader, may mga purok leader. Sabi kang aki, ang gusto ko paglaki, maging leader. Abo na kang teacher, abo na kang doktor. Maring sa mga leader, tapaka-election, nagkakaigo ki NMAX. Makaulok pag may nag-ahisan ng truck na may mga basod na darahuyan na ngayon. So, dilin siya kang leader. Kami nga, na-issue man duman. Nagbakal akong e-bike. Oo. Kang April 15 ko pa ito binakal. After the tax season. After the tax season. Kasi di tapos na so trabaho ko sa accounting. Mm-mm. Dakulon man akong giniribuan ng mga tax returns, mga di nakatipon-tipon man ako. Mm-mm. So, arog man talaga ako na kumbaga gusto ko bagang magkaigo ki memorandum ngayon. So garo mahiling ko so tangible kang pinagalang ko that time kasi ang tax season nagpupuon January. Oo. Nagigibo kami mga financial statement, nagigibong tax return, etc. So, kang April 15 ito, nagbakal ako ki e-bike. Garo, memorandum ko man sa trinabawan ko kang tax season. Dahil man tigpa para luwas. Tapos, naraot so tricycle ni hermano. Yung man ang tig-service,
Oragon nga si Blanza, nakadakol. Nakadakol nga, nakabakal ki e-bike. April pa po yan. Oo. April May pa yan binakal. Dahil palating sasabi-sabing mga karampanyahan. Yes. Ang unyan ko din naukudan so term na paldo. 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 Nag-widen pa sa vocabulary. So nata the Attorney Joyce Dipisilon ining ma-regulate ining political dynasty. Okay. Syempre sa reason why dipisil siya i-regulate wala man kitang enabling law to control the political dynasty. Second is ang Congress dominated by political dynasty. So sabi din po kang COMELEC Davao Regional Director na si Attorney Gay Enumerables. So admitted naman sinda na limited din yung liability, yung ability talaga ng COMELEC mismo para nga ni ma-actionan ini dahil wala kitang enabling law. It all boils down to that. So kung mahanap po kitang, kung gusto nindong labanan ang political dynasty, maghanap ka mong future congressman na sa tingin ninyo na anti-political dynasty. Tapos hindi ang masulong ka sa kongreso. Ang siguradong anti-political dynasty, subak ko member ng political dynasty. Yes. So may ibang tao kaya dyan na habo na ninda magparadangog sa meeting di avance. Urut manggay. Pero it's still important po na magdangog po kamo sa mga meeting di avance para maaraman nindo kung anong pinaglalaban kay ining mga aspiring politicians. Kung di ninda ginibo ito, edi next time na sila makautro. Di ba? So, ganun po. So, will it succeed anytime soon ang laban against anti-political dynasty? So, I think it's too soon. Di ba? Wala pa. Bad lamang ngunyan kasi ngunyan ang sentiment kang tao talaga ngunyan. And there are nag-grow, nagdadakula so panawagan na tapuson ang political dynasty. Yes. So, ang pinakamatindi kasing kind of dynasty is yung tiga-apuntang fat dynasty. So, sarabayan na family members nagdaralagan sa iba-ibang posisyon. So, the fatter the dynasty, the more corrupt and more prone kita sa poverty ang satuyang komunidad. May mga capable man ko tang mga individual. Asa ko ang rason ko diyan, bako man sana kamo ang tatao magserbe. Yes. Bako man sana kamo ang tatao magmahal sa bayan. Dakulon na mas capable pa, dakulon na mas qualified pa, kaya lang di talaga natatawanan ki chance. Dakulon di natatawanan ki chance because may stronghold ang family. So kung ma-open yan, ipagbawal ang political dynasty na member of the same family, sarabayan na di dakulon ang ma-open na vacancy. Dakulo na magiging dakulo na mga vacant position ngunyan ang pwedeng makatao ki chance sa mga deserving man na dailang talagang mga makinarya. Na iyan ang huyan na diyan na garo iyuman talagang digdi. In its findings, so inibagang analysis study political dynasty poverty. Ano daang nainot? Ang may kasi digdi, may sarong research digdi si Dr. Mendoza, si Dean Mendoza huning naka-highlight. Okay. Huning naka-highlight na yes. Ano dang nainot? Poverty or dynasty? Okay, so parang related sa nainot manok o bunay. Manok o bunay. Okay. So sabi ni Dean Mendoza, ang findings niya, ang poverty po hali po siya sa political dynasty. So wala man po masyadong ebidensya na ang political dynasty nagdadarada po kay poverty. Basta ang basically ang sabi kay kang study ni Dr. Mendoza. Sa mga research niya na sa mga provinces, mga LGUs, sa mga fat dynasty. Yes, Ito ang mas tios. Sa mga ang kapot governor, congressman, mayor, puro sarong pamilya. Tapos ini ang may high incidence of poverty. So parang araw ka na kaya kaya na-conclude niya sa study niya na ining fat dynasty brings forth poverty. Ini ang saro sa rason. Although not really the major reason, but one of the major reason why there is poverty in a certain area.
Yes. And sabi din po kang research ni Dean Mendoza, kaya po nagiging cause poverty or any hardships po sa democracy ining fat dynasty kasi araw kan sinabi mo it destroys checks and balances. Checks and balances. Oo. Dahil na nag-ano. Unfair na siya. Hawak na yung judicial, executive, and legislative. So, kung may problema sa sarong branch, kakahuro na lang, kapamilyaman sa nangaya. So, day ng fairness. Dahil ng investigasyon. Oo. Halimbawa, may ginibong sa governor, dahil na maimbestigar sa sanggunian. Kaya nga ni. Kasi ngayon, sarong pamilyaman Tama. sana. May may tig-legislate so congressman, dahil man nag-react sa governor. Yes. Maski ang affected so niya. As bilang abogado, syempre minsan nagpa-file kitang complaint laban sa sarong kagawad. Ah, Minsan mahirap umusad ang complaint sa kagawad kasi hawak din minsan yung yung sanggunian na panglungsod or sangguniang bayan or panglalawigan. Maski anong Oo. sabihin blood is thicker than water. Yes. Na maski talagang Filipino culture, dadapan at dadapan ng kapamilya. Tama. So kaya kung same family ang nagkakapot ka mga position, it is very difficult to have check and balances. Nakakabuelo. Samantalang kung magkakaiba ka mo pamilya, kanya-kanya ka mo interest. So whatever that kind of interest, paburo barantay. And that is actually check and balance means. In a layman's language, ang check and balance po, barantayan. Barantayan kang gibo-gibo. Kaya nga pag may mga basher, pag may mga detractor, that is a good thing na may nagbabantay sa imo. So, to sum up, the fatter the dynasty, the poorer the community. Yes. And sabi din po sa ibang mga libro as in research, libro na The Great Surge. So, ang poverty daw kang Pilipinas, malaki pa din yung contribution ng failure of governance by its leaders. Mostly coming from political dynasty. So, mataraman, nagtitios sala pala ni Senator. It's not really ang sistema talaga. May problema talaga ang system of government. Yes. Because sa mga arog kaining fat dynasty, nato-tolerate or na-allow. So sabi nga ni King 'di ba, naramdaman ko si Tulfo, si Erwin Tulfo. Paano man nga masasabing dynasty kami kasi tao naman ang namimili. Kung ayaw nila sa amin, di wag nila kaming iboto. Which is my sense. Tama. May sense tulong Tulfo. Kung ngarabo ngayon nindo sa moy, abo nindo ki dynasty, di wag nyo kaming iboto. We are not asking you to vote all of us. Ayun nga, nagdilang anghel, sarusan ng guminana. Pero if ever daw mapass yung dynasty bill, ma-resign da siya. si VP Sara, siya, nasusuportahan niyang anti-dynasty. Even though Hal is in the sa dynasty, he will support the anti-political dynasty. And that is a very good sign na nagkakaigwaki parang ground ining law, that even those who are members of political dynasty are now open for this anti-political dynasty law, magayunon niya na progress. Yes. Yung most pro political dynasty siguro they don't feel secured na in case mawala yung pangkabuhayan, mawawala din. Okay, so madami pong problema sa dynasty. Saro purigde sa tigapod tang monopolization of power. So, kung saro lang pong pamilya may kapot ka marirestrict ninda. So, mo-concentrate lang sa sarong pamilya ang power na di ba? Tapos, again, potential for corruption and limited accountability, poverty, lack of competition, reduced transparency, anti-dynasty bills and term limits, and madami pa na nagdadarang problema ang political dynasty. In short, mas dakol ang negative kaysa positive. Yes. Kumbaga sa effect, dakol ang negatibong effect ang political dynasty. Tama. So hopefully this new Congress magkaigwaki plus the fact na nahiling na nagkaigwaki paradigm shift ining voters preference na talagang nagiging nakiground so anti-political dynasty bill. Ako yan ever since ako kang high school kang naaraman ko ining about political dynasty,
ever since akong talagang negative ang perception ko sa political dynasty. Na iyan ang iyan ang naka-embed na sa naka-embed na sa Same ko. din. Yun din yung pinalaki sa akin ng aking mga magulang na hindi ganun kaganda ang effect ng Sana political dynasty. dumating ang araw na talagang everybody deserves a chance to run the True. government. That is Everybody deserves a chance to serve the people. Oo. It should not be limited to a single Family. single family Oo. na sa mga artista, sa mga sa mga artista ngunyan tigtatarakigan na. Marangan si Oo. Supremo nanggana pa eh. Sino Supremo? Si Lito Lapid. Sabing, nga ni, di ba't nagpara kaalo si Senator Lito Lapid? Pero nanalo pa din siya. Okay, so, check na natin ang ating mga online greetings. Mga online greetings. Oo. Ika na? Sabi ni Sherry Carborha, good morning po. Sir Romnick Bilaos, good morning din daw. Sabi man ni Ma'am Perla Bindal, pabati idaasal. Good morning po, Attorney Randy and Attorney Joyce. Pabati po kami digdi sa Isla San Miguel. Sugunda kita dyan sa San Yes, Miguel. marahil og po sa Indugabos, mga taga Isla San Miguel. Good morning din po, Sir Ronel Cañeta. Rodel Lorico, kilala niyo po to. Kaklase ko yan, barkada ko yan. Batch me. Diyan sa political dynasty. Si Ma'am Clara Cagaco Ramonte, good morning po. Sir Romnick Bilaos, good morning. And si Sir B. Yocano, good PM mga attorney. Ang makakapunduman sa nakang political dynasty ay nasa kamot kan tawo. Kung magiging matalino sinda sa pagpili kan karapat-dapat na maging leader, iyo man sana ang susi para mapundo ang political dynasty. 100% agree. Yes. Because the power resides on the people. The power resides on the people. Emanates from people. Yeah. All governmental powers hali sa tao. Yes. So kung ang tao magdesisyon, abo ko na kay political dynasty, tapos yan. Yes. Nasa sa Indo lang iyan. So hopefully dako lang pa man election ng maagi. Oo. Let's not lose hope. So sa maabot na panahon, bako ako political. Tapos. Po, so inabot na kita ki oras Yes. na maalas 12 na at 30 minutes So Opo. inabot na kita ki oras ki pamamaaram. May bati ka ba, sir? Ako may babati. Sige na, ikaw Si na. si Father Min, Junior na yaon po, nakura paro ko po kan St. John. Hello po, Father. Sabi niya pa shout out. Maray na ogto po, Father. I-announce ko naman pala sa Lunes, ma-release na po sa San Jose Community College kang result kang mga SJCC college admission test. So sa mga nakapasar, nakapost naman po duman na pwedeng pwedeng kuhanin do kamo mismo, magdara lang kay ID. Kung yaon si examination slip, the better. Kung halimbawa day kamo pwede man kamo magsugo. Suguon po nindo, isugo na lang nindo, padaron lang nindo kay ID. So tapos authorization letter. Dahil na ano nga ato ni pwedeng ipako ako sa pinsan ko, Diyos ko. Ibagsak ko kamo kan. Malinawon so announcement na pwedeng ipako maski kisay basta may authorization letter, may ID, sumako tapos nagpako Yes. Tanganing tama man ang matawanan mi. Tapos din ang ganyan pagwaraon. Lalo sa mga passers. Paano nga ito ni kung day naka-exam? Mapa-exam pa kamo, day na po kaming schedule. Kung may mga mga na-fail, actually po day pa kami makataoki definite na simbag kasi po sa mga by experience, Attorney Joyce, sa mga passers, sa mga nakakapasar, day man ang gabos minapa-enroll. So halimbawa ngaya may mga 100, 200 na students niya na day man nagpa-enroll, iyan na islat naan, ialat mo yan duman sa mga mataw kami ki chance duman sa mga day nakapasar. Kaya mag-update. Kaya day po nagsisimbag sa Indo, tadakulo na chat duman paano nga sa mga day nakapasar. Day pa kami makataoki definite na answer kasi day paaram. Maaraman mi lang yan pag nag-enroll na. So pero magtaga-update na lang kung talagang interesado ka mo. Yes. So, iyon lang po yan, So, sana po, nakataon na naman kita ki additional na
impormasyon sa satong mga paradangog as in nakatabang man kita na mas masabutan ta ining political dynasty. So, yan, mapaaram na kita. So, ako po giraray si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. Para po digdi sa programang Legal Sana. Ang di at siyang nakakaalam. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong may kasalanan.